Sa bawat panahon, may mga taong talagang pinipiling tumalikod, mga dating kasama, mga dating tinatawag na kapatid, at ngayoy nagsasalita laban sa kanilang pinanggalingan o laban sa katotohanan. Ngunit alam nyo ba na ang laban sa katotohanan, ito ay isa sa pinakamabigat na kasalanan? May mga umalis sa iglesia at pagkatapos nito ay gumagawa ng sarili nilang salaysay at madalas ginagamit upang makahikayat pa ng iba upang magsisunod sa kanila. Magtatanim sa iyo ng mapapait na paninibugho at gumagawa ng pagkakampi-kampi na ito ay nauuwi sa laban sa katotohanan. Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, "Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan." Anong karakter ang maaari nating makita doon sa mga lumalaban sa katotohanan? Datapwat, alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang pasalamat, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos na may anyo ng kabanalan. Datapwat, tinanggihan ng kapangyarihang ito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Itong mga lumalaban sa katotohanan ay may anyo ng kabanalan, ngunit tinanggihan nila ito. Ayaw nila sa mabubuting gawa. Galit sila sa pag-ibig. Ang totoo, mga palalo ang mga ito. Kaya ang payo ni Pablo, lumayo ka rin naman sa mga ito. Bakit sinabi ni Pablo na lumayo ka rin naman sa mga ito? Sapagkat sa mga ito, yung mga palalo na ayaw sa mabuti, na ayaw sa pag-ibig, na lumalaban sa katotohanan, sapagkat sa mga ito ang nangagagapang sa mga bahay at binibihag ang babaeng haling na lipos ng mga kasalanan, hindi hila ng mga iba't ibang pita. Itong mga taong ito na may anyo ng kabanalan ay pumupunta at gumagapang sa bahay-bahay, na ibig sabihin mga palihim nilang ginagawa, kaya nangagagapang upang makakuha ng kakampi at lumaban sa katotohanan. Sa panahon natin ngayon, maaari na gumamit sila ng social media, messenger o mag-i-email sa iyo at gagawa ng pagkakampi-kampi na mayroong mapapait na puso. Malalaman mo na mapait sapagkat sa kanilang sinasabi, ang masaklap ay may anyo ng kabanalan. Isa yan sa karakter na ating makikita, yung mga lumalaban sa katotohanan. Ano pa ang kanilang ginagawa? Na laging nagsisipag-aral at kailanpaman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Laging nagsisipag-aral at maaaring laging nag-uusap itong mga ito na palihim, pero kailanman ay hindi nakaalam ng katotohanan. Ano pa ba? At kung paanong si Hanes at si Jambres ay nagsisilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito'y nagsisilaban sa katotohanan. Mga taong masasama ang pag-iisip, mga itinakwil tungkol sa pananampalataya.
Kaya itong mga ito ay gumagawa ng palihim na naggagapang sa bahay-bahay o naghahanap ng kanilang makakakampi na may dala ng puot sa puso na may anyo ng kabanalan at nagsisilaban sa katotohanan. Ano ang sabi ng salita ng Diyos laban sa katotohanan? Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Ang mga taong ito ay sinasawata ang katotohanan o lumalaban sa katotohanan, kaya ang puot ng Diyos ay nahayag sa kanila. Kaya ito ay isa sa mabigat na kasalanan, ang paglaban mo ng palihim sa katotohanan. Bakit napakasama nito? Sapagkat mayroong unang-unang gumawa nito na katulad din nila. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paano ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Kaya sa Diablo talaga nagmula itong laban sa katotohanan na palihim. Katunayan, ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa Diablo. Kaya bakit ito ang isa sa pinakamabigat na kasalanan? Ang paglaban sa katotohanan, sapagkat ito ay nagmula sa Diablo o kay Satanas na ginagawang may lihim na mayroong mapapait na paninubugho sa puso at nagtatago sa anyo ng kabanalan.